Dahil naman sa inaasang mainit na panahon sa mga susunod na linggo, nagsisimula ng magplano ang lahat ng ahensya sa bansa para mapanatili ang sapat na supply, partikular na sa tubig at kuryente. Si Cristal Ramizares para sa 13 sa tanghali live. Cristal? Greg, naghahanda ng iba't ibang ahensya upang masigurong may sapat na supply ng tubig at kuryente sa pagpasok ng warm and dry season o tag-init sa bansa. Inaasahan na magiging mainit ang mga susunod na buwan sa pagpasok ng maalinsangang panahon sa bansa. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng iba't ibang ahensya sa Metro Manila upang matiyak na hindi magkukulang ng mga pangunahing supply sa mga tahanan. Ayon sa Independent Electricity Operator Market, kasabay ng pag-init ang pagtaas ng konsumo ng kuryente, lalo na sa tahanang may air conditioning units at cooling systems. Sinisiguro naman nila na nakahanda ang kanilang mga planta para maging supisyente ang kuryente, lalo na't ang Visayas ay kumukuha lamang ng sobrang supply sa interconnected grids sa Luzon at Mindanao. Paalala rin nila sa mga consumers na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente at iwasan ang pag-iwan sa mga nakasaksak na plug sa mga outlets. Positibo naman ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig para sa buong Metro Manila. Naka-standby ang kanilang mga modular treatment plant at mga deep wells na maaaring pagkuha ng tubig. Nakaantabay rin ang kanilang mga water tankers at stationary water tanks para magsilbing supply ng tubig kung kinakailangan. Nagbabala naman ang QC Health Department sa mga sakit na potensyal nating makuha sa tag-init, gaya ng heat exhaustion, muscle cramps, measles, eye irritation, hypertension at heat stroke. Paalala nila na iwasang mabilad sa arawan mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Ugaliing magbaon ng payong at palaging uminom ng tubig. Patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga barangays at health centers para maglabas ng health advisories. Greg, paalala rin nga ng QC Health Department na mag-ingat sa mga crowded na lugar ngayong tag-init. Magpakonsulta rin sa pinakamalapit na health center at kung sakaling may emergency ay tumawag lamang sa hotline ng QC Health Department. Para sa totoong balita ng Bagong Pilipinas, Cristal Ramizares ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.